Alokon, himbabao o pansit gubat ang tawag namin sa bulaklak ng puno na ito at isa nga ito sa paborito naming ulamin ng mga Ilocano, babagoongan lang na merong kasama na inihaw na bangos. Marami akong kakilala na hindi kumakain ng bulaklak ng alokon kasi ang tingin nila dito ay para daw uod. Kung hindi ka pa nga nakakakita at nakakapag-ulam nito, sa unang tingin mo ay para naman talagang uod. Ibang klase rin naman kasi talaga ang bulaklak ng alokon at kung titingnan mo nga sa malayo kapag ganito karami ay para siyang mga bunga. Marami na rin pala nakapagpitas sa puno na to kaya wala na kaming maabot na sanga sa ilalim at kailangan na talaga naming akyatin para makakuha kami. Mahirap din kasing mamitas nito kung susungkitin isa-isa yung kanyang bulaklak kaya kailangan talagang magbali ng mga maliliit na sanga. Mabilis lang din naman magkaroon ng supling ang alokon kaya siguradong sa susunod na taon, etong mga nabali namin na to na maliliit na sanga ay magkakaroon ulit ng panibago. Mga 3 piraso na sanga na ganito kalalaki ang mga nabali namin at yung 3 piraso nga na yon ay napakadami kong nakuha ng mga bulaklak. Bukod pala sa bulaklak ay nanguha na rin ako ng talbos kasi yung talbos nito ay masarap din ulamin. Yung iba kapag ka nag-uulam ng alokon ang gusto nila ay yung hindi pa nakabuka. Ang itsura kasi ng bulaklak ng alokon na nakabuka na ay para siyang mabalbon, mas makapal siya, mas mataba. Pero ako yung mga kinuha ko ngayon, nakabuka man o hindi, pinagpipitas ko na. At ang hindi ko nga lang sinama dyan ay yung mga kulay brown na ang itsura kasi yun ay malapit ng matuyo. At syempre, ang masarap na kasama ng alokon ay ang bangos. Pero bago ko to isahog, iihawin ko muna. Binalot ko lang siya sa dahon ng saging para kahit napapaano ay hindi siya mabilis masunog kapag kainihaw ko. Nagsalang na rin pala kami dyan ng sinaing at dito nga ulit kami kakain ng tanghalian sa taas ng bundok. At habang nakasalang naman dyan yung iniihaw ko na bangos, hinugasan ko na rin itong mga pinitas ko kanina ng mga bulaklak ng alokon. May isa pa pala kaming tawag dito sa Ilocano bukod sa alokon, tinatawag din namin to na baeg. Isa nga rin talaga ito sa mga paborito namin na ulamin. At bukod nga dito sa lulutuin ko na binagoongan na merong sahog na inihaw na bangos, meron pa kaming isang luto dito. Yun naman ay yung sinasahog naman siya sa munggo. Bagoong lang din pala ang gagamitin ko dito na ricado. At nung naihaw ko na nga ng maayos yung bangos ay nilagay ko na dito sa may kaserola. Hindi na ako naglagay pa dyan ng mga pampalasa kasi ang magpapalasa naman na dyan ay yung inihaw na bangos. At hinintay ko nga lang siya dyan na kumulo saka ko nilagay yung mga bulaklak. Tinakpan ko nga lang siya dyan at hinayaan ko na kumulo at pagkalipas nga ng mga 3 minuto, tinikman ko muna bago ko hinango at nung okay na nga yung lasa niya ay kinuha ko na sa kalan. Matagal-tagal na rin na hindi kami nakakapag-ulam nito kaya sigurado ngayon tanghalian ay mapaparami talaga ang kain namin. Kung tatanungin nyo naman pala ako kung ano ang lasa ng alokon para sa akin, wala namang kakaiba sa lasa niya, masarap siya para sa akin. Pero kung first time mo lang na makakakain ito, siguro hindi mo siya magugustuhan base sa itsura niya. Pero kasi kami talaga dito sa bundok, sanay na kami na kumain ito. At sabi ko nga sa inyo kanina, bukod dito sa niluto ko na binagoongan na may sahog na inihaw na isda, meron pa kaming isang masarap na luto dito. Yun naman yung sinasahog siya sa munggo. At pagkatapos nga namin kumain dyan ng tanghalian, mga bandang 2:00 naman to ng hapon nung umalis kami sa kubo at mangunguha naman nga kami ngayon ng mga solo na saging. Marami na naman kasing mga magulang na saging na kailangan ng tibain at kung papatagalin pa nga to ay magabitaka na at hindi na naman mapapakinabangan. Kapag ka nasobrahan na kasi siya sa gulang, nangingitim na siya tapos nagbibitak-bitak siya at kapag ganun na nga ay hindi na siya pwedeng ibenta. Napansin ko rin pala dito sa mga tiniba namin ng mga solo na saging ay halos kakaunti lang yung mga nabawasan ng ibon. Hindi katulad noong nakaraang taon na talagang wala halos kaming mapakinabangan kasi nga kung titingnan mo siya dati sa ilalim ay ayos na ayos pa. Pero kapag ka natiba mo na at nakita mo na yung buo niyang itsura ay doon mo lang makikita na bawas na bawas na. 4 na piling pala dyan yung mga natiba namin at pagkapunta nga namin sa kubo ay piniling-piling naman ni Papa. At bago nga kami umuwi ay nilagay muna namin yan sa sako. See you lang for today's video. Thank you for watching!